Natalong mayoral candidate sa San Fernando, Pampanga na si Mylene Pineda-Cayabyab naghain ng election protest araw ng Huwebes. Git niya, may daya raw ang naganap na halalan. Kasabay nito, naghain din ng electoral protest si Mike Rama na naniniwalang may anomalya sa resulta ng halalan kaya't pumangatlo lang siya sa botohan. Panawagan nila, manual recount ng mga boto. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Magandang gabi, Margot. Yes, Franco, magandang gabi sa Udsan. 4 na election protest yung na-file kanina sa COMELEC at galing nga po yan sa mga lokal na kandidato. Kasama na po si Mike Rama. Yung kanilang naging panawagan kanina sa kanilang protesta ay magkaroon po ng manual recount. Pero matatandaan natin, Franco, na yung panawagan yan ay una lang naging panawagan ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa COMELEC. Isang linggo pagkatapos ng halalan noong Mayo 12, marami ang nagpahayag ng kanilang opinyon na mayroong dayaan sa halalan dahil na rin sa mga lumabas ni issue sa resibo at transmission ng mga boto. Matatandaan na sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy ang kauna-unang naglakas loob na manawagan sa COMELEC na magkaroon ng manual recount kasunod ng mga naiulat na discrepancies. Ngayon, ay mga local candidate na rin humihirit o mayroon na rin mga local candidate na rin humihirit ng manual recount sa COMELEC kasabay ng paghain ng election protest ngayong araw. Ang natalong mayoral candidate sa San Fernando City, Pampanga na si Mylene Pineda-Cayabyab ang kauna-unahang naghain ng protesta matapos ang midterm elections. Ang kanyang election protest ay inahay ng kanyang abogado kanina na may kalakip na kahon-kahong affidavit mula daw sa halos 13,000 botanteng may mga reklamo. Ayon sa abogado, posibleng may nangyaring dayaan, lalo na't imposible raw na talo ang kanyang kliyente sa lahat ng presinto sa kanilang lugar. Ang mga Pineda daw ay matagal ng politiko sa lugar. Panawagan ng kampo, mag-manual recount ang COMELEC. It is really possible that there have been some actions perpetrated by individuals, no, to really hijack the results of the election. Kaya nga maraming nagreklamo eh. So if you see the files that are there, no, mahigit 13,000 what we call is persons, voters, na nagte-testify na merong misappreciation ng kanilang mga ballots when they fed the ballot, iba yung nagre-reflect, no? Tapos yung iba naman merong mga pre-shaded, no? So yun ang mga basically yun ang mga grounds natin. Meron din nakikita, although madalang lang, wala yung second seal doon sa likod ng ACM. So dapat dalawang seal niyan eh. No? So dapat sa final and testing and sealing, dalawa yung seal mo and then that should only be broken before you transmit. Isa pa sa naghain ng election protest ngayon ay si dating Cebu City Mayor Mike Rama na pumangatlo lang sa eleksyon. Ayon kay Rama, malinaw daw na tinrabaho siya ngayong halalan, lalo na't bago ang eleksyon ay nangunguna siya sa survey. Maging ang kanya daw mga kasama sa slate sa North District ng Cebu, lahat talo. May mga issue daw sa mga automated counting machines at panawagan nila na mabuksan lahat ang balota at magkaroon ng nationwide manual recount. Ubos lahat yung kandidato ko sa North. Sa Biliwik namin, mga Rama. Buti na lang naiwan. Apat lang naiwan. Kaya sama yung pamangkin ko, saka 4 na mga konsihal. Hindi naman yung pag pinipresent yan, yung 120,000, hindi yung number ko. I am more of the view, baka isa doon akin. Nakuha nyo?
Yung number ko usually, as it is being presented, ito 200,000 yun. Abot na nga ng 300,000. Bakit ang ending 120 lang? Saka optics, lahat ng mga activities, rallies, pumunta pa si Sara doon, ang daming tao. Ibig sabihin, pag eleksyon nawala yung tao. Yun talagang suspitsa ko at tinitingnan ko, balik na naman tayo sa machine. Hindi natin mawawala yung machine. Kasi doon sa Cebu, ako mismo, I am a living victim of staying for 1 hour in my own precinct. Tapos, akala ko, presinto ko lang. Later on nalaman ko, ang dami palang presinto. Panawagan din ni Rama Franco na sa susunod na eleksyon ay magkaroon na ng hybrid na eleksyon kung saan may automated at mano-manong paraan na proseso sa eleksyon. Maliban kina Rama at kay Abiab, Franco, may 2 pang lokal na kandidato sa Catanduanes at Dumaguete ang naghain rin ng protesta sa nangyaring halalan. Ayon naman kay Comelec Chairman Atty. George Garcia, yung mga natalong kandidato pwedeng mag-file ng election protest sa loob ng 10 araw pagkatapos ng proclamation. Inasahan na raw ng komisyon na dadagsain sila ng mga ganitong protesta bilang bahagi ng proseso ng eleksyon. Sa Comelec po, ang jurisdiction namin ay sa posisyon ng Governor, Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, City Mayor, City Vice Mayor, City Sangguniang. Sa amin po lahat, ipinafile yan. Yung mga municipal? Yung mga municipal naman po, pinafile po yan sa mga regional trial courts na mga lugar kung nasaan yung mga munisipyo na yan. Again, kapag po House of Representatives, sa House of Representatives Electoral Tribunal at sa Senate naman, sa Senate Electoral Tribunal. Franco, sinabi ni Comelec Chairman Atty. George Garcia kanina na may hanggang bukas yung mga local candidates para po sa paghahain ng kanilang mga election protest. At gaya ng sinabi nila, expected daw na dadagsa nga o bubuhos yung mga reklamo o mga ganitong protesta sa komisyon sa nagdaang eleksyon, para po sa nagdaang eleksyon. At inaasahan din natin na talagang dadagsa yung mga reklamo at protesta sa Comelec given po yung mga samot-saring mga isyu na nangyari po noong nakaraang eleksyon. Gaya na lang ng hindi daw o iba daw yung lumabas doon sa kanilang mga resibo sa kanilang aktual na binoto. May mga pre-shaded ballots at kung ano-ano pang issue sa automated counting machines at naging sa transmission ng Comelec. Franco. Maraming salamat, Margaret Gonzalez, sa iyong live report.